Sa pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Biyenan, ang Sekreto ni Vanessa. Pero bago ang lahat, ay kung nais mo ang ganitong content, ay hihingi lang po sana ako ng isang like, share, at subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento na aking ilalabas. Pero kung ayaw mo naman ang mga ganitong uri ng content, ay malaya po kayo na i-skip ang aking video. Salamat po. Naramdaman ko na nga na tumusok sa aking likuran ang pag-aari ng aking magiging biyenan. Diyos ko po, ngayon na naman siya. Pusal ko sa aking sarili. Dali-dali ako umiwas at lumayo sa pagkakadikit ng aking biyenan mula sa aking likuran. Dad, may kukunin po ba kayo? Ako na lang po mag-aabot sa inyo. Tanong ko sa aking biyenan na may halong panginginig ng boses. Hindi na iha. Nakuha ko na. Salamat. Tugon nito sa akin. Pagkatapos nun, ay kaagad akong pumanik sa aming kwarto upang doon na lang magkape sa terrace ng aming kwarto. Maganda kasi ang tanawin doon. Nakaka-relax ang mga puno at halaman. Pero hindi pa din mawaglit sa isip ko ang tumusok na kargada ng aking biyenan. Grabe, ang laki at ang tigas nun. Sambit ko sa aking sarili. Ano ba itong iniisip ko? Hoy, Vanessa, gumising ka. Magiging biyenan mo yun. Sabay sampal sa aking pisngi. Maya-maya, naramdaman kong yumakap mula sa aking likuran. At yun ang aking boyfriend. Oh, kanina ka pa dyan, mahal ko? Tanong nito sa akin. Oo, kasi hindi ako masyado nakatulog. Alam mo naman, namamahay pa. Sagot ko naman. Naku, kawawa naman ang mahal ko. Sa una lang yan, masasanay ka din. Sagot nito sa akin. O sige na, magkapel ka na at hinihintay ka na ni Dad sa baba. Ang sabi ko kay Leo. At tumungo na nga siya sa kusina kung saan nag-aalmusal ang aking biyenan. Habang ako ay siyang-siya sa paligid na aking nakikita. Pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari kani-kanina lang. Ay, ano ba itong iniisip ko? Baka naman, hindi naman sinasadya ni Daddy. Usal ko pa sa aking sarili. Maya-maya, narinig ko na si Leo na nagsasalita. Sabay lapit sa akin. May lakad nga pala ako, Han. May nagpapa-estimate sa akin. Gagawa yata ng mansyon. Gusto mo ba sumama? Paalam nito sa akin. Ha? O sige, ingat ka ha. Hindi na, Han. Gusto ko magpahinga maghapon. Masakit pa kasi ang ulo ko. Tugon ko naman kay Leo. Ganun ba? O sige, pangiya ka lang dyan. Andyan naman si Dad. May kasama ka naman. Ang kaagad niyang sagot. Okay, Han. Basta, huwag ka papagabi ha. Alam mo naman, hindi ako sanay, wala ka. Paglalambing ko sa kanya. Naku naman, ang asawa ko. Paano naman ako aalis niyan? O sige, agahan ko uwi ha. Ang sagot ni Leo sa akin. At nagbihis na nga si Leo at humalik muna sa akin bago umalis. Nakaagad ko namang inakap at tinugunan ang kanyang halik. Habang hinahatid ko ng tingin ng aking asawa mula sa beranda ng kwarto namin,
ay nasulyapan ko naman ang aking biyanan na nakatitig din sa akin mula sa kinatatayuan nitong malapit sa aming gate, at may ngiti ito na hindi ko mawari. Gumanti din naman ako ng ngiti, pero mapait ang ginanti ko sa kanya. Ano ba tong matandan to? Mukhang may balak pa agawan ang anak niya. Pero hindi ko maitatanggi may maipagmamalaki din kahit maedad na. Bulong ko sa aking sarili na may halong ngiti sa aking labi. Makapaglinis na nga lang ng bahay. Baka naman isipin ni Leo at Dad wala ko alam sa gawaing bahay. At nagpungo na nga ako sa kusina upang unahin linisin. At sakto naman, wala doon ang aking biyanan. Nasa labas pala ito at nasa kanyang garden. Kaya inumpisahan ko na agad. Habang naglilinis ako sa salas, hindi ko napansin na ando na pala ang aking biyanan at nakaupo. Pinagmamasdan ako. Bigla akong nailang at naasiwa. Oh, Dad, nandiyan ka pala. Wala kasi akong magawa kaya naglilinis ako. Patay mali siya kung sabi sa aking biyanan. Oo, iya. Kapapasok ko lang. Napagod kasi ako sa garden. Tugon nito sa akin. Aba, kaswerte naman ang anak ko sa'yo. Maganda na. Marunong pa sa bahay. Pabolang sabi ng aking biyanan. Hindi naman po, Dad. Sanay lang po talaga ako sa bahay. Panganay po kasi ako at ako lang babae sa amin magkakapatid. Tugon ko naman kay biyanan. Ganun ba, iha? Kaya naman pala Talagang napakaswerte ng anak ko sa'yo. Gusto mo ba tulungan kita? Tanong ng aking biyanan. Naku, wag na po, Dad. Kayang-kaya ko na po ito. Magpahinga na lang po kayo. Kaagad ko sagot sa aking biyanan. At saka, Dad, ako na rin po magluluto ng kakainin natin mamaya. Habang andito pa kami ni Leo, dagdag ko pa. Aba, okay yan, iha. Matitikman ko din ang putahe mo. Sigurado ako, masarap yan. Sagot nito sa akin, sabay ngiti na para bang makahulugan na binaliwala ko na lang. Pagkatapos ko maglinis ng bahay, ay naghanda na din ako ng aming pananghalian. Baka kasi dumating na si Leo galing sa business meeting nito. Habang ako ay naghahanda ng aming pananghalian, ay di ko namalayan na nasa lamesa na pala at nakaupo ang aking biyanan dahil bigla itong nagsalita. Iha, sarapan mo yan ha? Ano ba yung niluluto mo? Pwede ko bang tikman? Tanong nito sa akin. Ha? Makakagulat naman po kayo, Dad. Oo po, pwede na po. Kaagad kong sagot. Kaagad tumayo sa kinuupuan niya ang aking biyanan at lumapit sa akin. Kumuha ng kutsara at sabay tinikman ang aking nilulutong adobong manok na paborito ni Leo. Wow, sarap nga, iha. Pwedeng-pwede ka na talaga. Pabirong sabi nito, sabay hawak sa aking kanang balikat. At umupo na uli siya sa harap ng lamesa, habang ako ay pinagpatuloy ang pagluluto. Maya-maya, nagsabi ang aking biyanan na maliligo muna siya at siya ay init na init. At kaagad naman siya nagpunta sa banyo. Ilang sandali pa, narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Hudyat na nagsisimula na itong maligo. Sabay tinawag ako. Iha, ako pasensya ka na.
Nakalimutan ko yung tuwalya. Pwede mo ba ako ikuha sa lalagyan at iabot mo sa akin? Ha? Oo, sige po, Dad. Hintay lang po. Kaagad ko naman sagot na may halong pagtataka at takot. Iniisip ko kasi parang sinasadya niya na hindi magdala ng tuwalya. Pero binaliwala ko na lang at kinuha ko siya ng tuwalya. Nung iabot ko na ang dala kong tuwalya sa kanya, ay hinaplos niya ang aking kamay. Sabay kuha sa dala kong tuwalya na may halong pagtitig at pagngiti sa akin. Patay mali siya akong dali-daling umalis at nagtungo sa aming kwarto. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman sa pagkakahawak niya sa akin. Parang naiinis ako na parang nakukuryente naman ako. Iniisip ko kung sasabihin ko na ba sa aking asawa ang lahat ng nangyayari at ginagawa ng ama niya sa akin. Pero ayoko masira ang relasyon nila mag-ama. Dahil baka mamaya nagiging overthinker lang talaga ako. At isa pa, wala namang ibang pamilya si Leo. Si Dad na lang ang natitira nitong pamilya. Kaya mahal na mahal niya ang daddy niya. Kakaisip ko sa mga bagay na yun ay di ko na malayan. Nakatulog na pala ako. Marahil dahil na rin sa pagod. Paggising ko, 7:00 na ng gabi. Pero wala pa din ang aking asawa at malakas pa ang ulan. Kaya dali-dali akong bumaba upang tingnan at baka kausap lang niya ang daddy niya. Pero wala. Kaya tinawagan ko na si Leo. Hello, Han. Gabi na. Ba't wala ka pa? Sabi sa'yo huwag kang papagabi eh. Galit kong sabi. Oh, Han. Sensya ka na ha. Biglaan eh. Naaya ako ng client sa isang gathering para daw makilala pa ako ng ibang client. Sayang din kasi ito. Maya-maya lang uuwi na din ako. Mauna ka na matulog, Han. Love you. Magpapaliwanag nito sa akin. Wala akong nagawa kundi hintayin si Leo. Habang nakatitig ako sa labas, pinagmamasdan ang patak ng ulan. Nang biglang may kumatok sa pintuan ng aming kwarto. Ang daddy ni Leo. Oo, iha. Halina at kumain na. At mukhang mamaya pa uwi ang asawa mo. Anyaya nito sa akin. Sige ho, Dad. Hintayin ko na lang po muna si Leo. Kaagad kong sagot. O sige, ikaw bahala. Pero kung nagugutom ka na, bumaba ka na ha. Pag-aalala niya ito sa akin. Alas 9 na ng gabi, pero wala pa din si Leo. Nagutom na ako, kaya bumaba na ako sa aming kusina at naghain ng aking kakainin. Habang ako ay kumakain, bigla akong nakiliti sa aking tenga na parang may hangin na dumadampi at parang may dumadaloy na kuryente sa aking buong katawan. Ang daddy pala ni Leo. Nihintay mo ba ang asawa mo? Kung natatakot ka, sabihan mo lang ako at sasamahan kita hanggang wala pa ang anak ko. Bulong neto sa akin, sabay himas sa aking balikat. Hindi ko alam bakit parang hindi ako makagalaw. Parang gustong gusto ko ang mga hawak niya. Bakit hindi ako nagrereklamo? Sigaw ko sa aking sarili. Hanggang ang kamay ay unti-unti nang bumaba mula balikat patungo sa aking dibdib. Napapikit na lang ako at inaantay ang mga susunod nitong galaw. Hanggang sa
Abangan ang susunod na kabanata.